Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ito ay galing kay Ito ay galing kay Enalinda Pagapulaan Lavilla. Good PM po. Sana you can add a teaching about the litany of the Virgin Mary. Saan po na-derive ang litany? May to? Saan daw na-derive ang litany? Ano ang ibig sabihin ng mga Tower of David, Tower of Ivory, etc.? Hindi ko ma-relate mga petitions na yon. They become absurd sometimes. Brother Angel, yes, pinaliwanag na yan ni Bro Wendell dati, no. Ano ibig sabihin ng katulad ng Kabanantipan, no? So, Tower of Babel, no? Significance yan, kapatid. Pag sinabing Kabanantipan, bakit naging marami naman kasi pagtatisalita no? Pag isa-isain mo yan, mahaba yan. Yung Tower of Babel naman, yung ang sabi ni Bro Wendell dyan, may connection yan doon kay Mama Mary, yung doon sa yung sa connection na yung siya mismo yung daan, no, papunta langit. Isa siya, no, na pwede nating kausapin si Mama Mary, no, para kay Jesus, no. Pwede siyang mamagitan for Jesus, hindi doon sa Ama, iba yon. So ngayon yung Kabanantipan naman, dati tandaan natin yung Kabanantipan nung una sa Old Testament is yung utos. Ngayon, naging tao na yung utos na yon, yung bagong tipan. So, napunta kay Mama Mary na. At yung kay Mama Mary, si Jesus mismo, siya na yung bagong tipan. At paglabas niya, nandun na yung kautusan. Siya na nagturo naman ng kautusan. So, lahat po ng mga litany yan, kapatid, may connected yan po sa Old Testament at sa Biblia, lahat yan. Pag litany, pag sinabi litany, sunod-sunod na pagpaparangal kay Mama Mary, kapatid, no? So, wag nating isipin yes, bro. Yes, Bro Angel, dagdagan ko lang. Litany meaning prayer, no? Simply mean prayer. So, lahat ng mga binanggit natin doon tumutukoy yung kay Inang Birheng Maria, like the Tower of David. O bakit naging Tower of David? No, dahil sa panahon ng mga Hudyo, yun ang naging pananggalan nila para hindi ma-attack yung mga Hudyo sa kapanahonan ni David. Kaya tinawag yun na Tower of David. So si Inang Birheng Maria, metaphorically, parang tower ni David na pinoprotektahan natin Panginoong Jesucristo. So yun ay pinapatungkol natin sa kanya, Mother Mary yun, no? Meaning nun, tawag doon, nakalimutan ko yung term, no? So lahat ng binabanggit natin sa litanya, kapatid, si Mother Mary yung kaya nga palagi nating sagot, pray for us. Tower of David, pray for us. Ano pa bang mga sa Ark of the Covenant? O, di ba bakit Ark of the Covenant? Dahil pinaliwanag na ni Bro Angel sa Old Testament, ang salita ng Diyos nilagay sa Ark of the Covenant, di ba? Napasan-pasan ng mga Hudyo. At yung Ark of the Covenant na yun ang naging kabanal-banalan na lagayan ng salita ng Diyos. Sa New Testament, ang salita ng Diyos mismo ng Panginoong Jesucristo ang nasa loob ni Inang Birheng Maria. Siya ngayon ang Ark of the Covenant. Siya ngayon ang salita, ang tagapagdala ng salita ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi natin, Ark of the Covenant or Mother Mary, pray for us. Yun ang sagot natin. So yun po ang kahulugan ng litanya. No? Litany is a simple intercessionary prayer na humingi tayo ng
panalangin kay Inang Birheng Maria, Bro Angel. Okay. Next question ay ganito ang ating mababasa. Sabi dito, Kuya Jando, itanong mo kay Bro Angel kung naipahayag na ba yung third secret ng Fatima. Salamat. Brother Angel. Alam niyo po, controversial yan eh. Meron yung third secret of Fatima. Actually, ano ko na yan, nabasa ko na ano ni Santa Lucia daw, no? But, sabi naman ng mga iba, so hindi siya final kasi pati dun sa pag tinignan mo naman sa Catholic Answers naman, yung third secret of Fatima, naihayag na. Sabi namang iba, hindi pa. So, pero ako meron akong dokumento yan, yung third secret, marami talaga nakakatakot yung mga mangyari. Meron pa nga dun, lilindol ng kilang araw or something. So, medyo nakaka siya, no? Kung parang imposible kung titingnan mo yung mga mangyayari talaga, nakakatakot siya, no? But wala pang final, kapatid, no? So wala pa talagang final dun sa third secret of Fatima kasi ang nakalagay doon na sa na-research ko, according to Saint Lucia, sabing gano'n, this is the third secret. Na ano sa Facebook nun, no? But check ko talaga, sabi naman ng iba, no, it's still hidden. So, ayaw na natin magsalita on behalf of Vatican, kapatid, no? Wala pang ano nun. Pero titingnan po natin, magre-research tayo para sa yung pinaka-latest. Ano ba talagang totoo, no? Dapat yung mismong manggagaling yan sa Vatican, no? Kay Pope, kung talaga bang yung third secret ay na-reveal na, no? So, ipa-finalize natin yan kasi mayroong lumabas, pero sabi ng iba naman ng mga komentaryo ng mga experts, theologians, hindi pa daw. So titingnan, medyo mahirap mag-ano dyan, yung third secret na yan, kapatid. I-research natin yung final answer dyan next time po, kapatid. Okay. Bro Jando, may tanong dito. Okay, go ahead, bro. Bro John Lee, speaking about Ark of Covenant, tanong ko lang saan na ngayon ang Ark of Covenant, Bro Jando? Ay, wala akong nakakaalam kung nasaan ang Ark of the Covenant ngayon. Kaya nga hinanap yun ni Indiana Jones. pero dito sa pahayag, sa Revelation, tawa ko dun ha. Sa Revelations 11:19, ito ang ating mababasa, no? Ito ang ating mababasa. Pero ito, at nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ko ang kaban ng tipan, di ba? Ito yung Ark of the Covenant. No? Ang kaban ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuguhit ang kidlat, dumadagundong ang kulog. Narinig ang malakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo. Pero ang Ark of the Covenant na yan na nakita sa langit, hindi yan yung hindi na nakita. Yun yung sinabi mo dyan doon na hindi niya alam. Kasi pati ang mga di na rin talaga nakita yan, napulbos siguro. Pero yung Ark of the Covenant na yan na nakita, yan yung babae na walang iba ang ating Inang Birheng Maria. No, sa kasunod na sa kasunod kasi na talata, ang mababasa natin ganito, kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadarat na ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya may koronang binubuo ng 12 bituin. So walang iba yan, no? Ang palatandaan yan sa 5, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. So ibig sabihin, yung nakita na Ark of the Covenant, yun po si Mother Mary. So yung covenant na ginawa ng Hudiyo, si Bujando nang bahala dyan. Yun ang nakita ni Indiana Jones yun sa niya. Okay, dito tayo kay Ate Meng. Hello, Ate Meng. Good evening. Ate Meng, please unmute. Evening, bro. Ay, bro Meng dito, bro Meng. Evening, bro, dyan at sa lahat ng bubo ng 2014. Ang katanungan ko po may nabasa po ako about sa kakaroon daw po ng
gumagawa daw po ng panibagong version ng Bible ng China. Ay, although gumagawa sila, pero hindi para doon sa kabutihan ng pananampalataya ng mga Kristiyano, kundi pagsalungat. Parang yung version ba ng parang mabalokputin nila. Kasi nangangamba daw sila dahil lumalaganap na ang Kristyanismo sa China. Ang tanong ko kung pero po ba, totoo po ba kaya itong nabasa ko? Ilang po. Okay, Brother Junre. Yes, pakiulit yung tanong bro na di ko na-gets. Malapit sa iyo yun, South Korea ka eh. Bro, dyan i-change mo yung camera mo kasi puro ako na naman, no? Ayaw kong pangit. yan. Ano yung, ano mo bro? Gwapo ka naman. Hindi, ayaw ko. Pangit tingnan. Pakiulit niya yung tanong bro. Ang tanong niya is, tungkol daw sa gumagawa raw ng panibagong Bible ang ang China daw, pangunta sa Bible daw natin. Brother Ming, ikaw yung magpaliwanag. Ako. Nabasa po kasi ako, Bro Junri, about sa gumagawa ng panibagong version ng Bible ng Katoliko ang gobyerno. Panibagong version ng Bible ang Katoliko? Laruin natin. Ang gumagawa po, ibig sabihin para po siyang project. I mean, what you mean na ang Katoliko ang may gawa? Hindi po, China po. Government. Okay, so government government project gumawa sila ng ibang Bible. Opo, na new version ng Bible natin. Okay. So version parang ginaya yung version natin. Pero ano ang pero doon? Ang ano po is hindi para kumbaga sa side ng Kristiyano, kundi gagawa sila ng kumbaga parang babalokputin nila kasi nangangamba na sila dahil lumalaganap na ang Kristiyano sa China. Yes. Sige na yan. Sige, patuloy bro. Sorry, patuloy. Kumbaga marami nang nagpa-practice ng mga underground na mga misa, gano'n. So, pagkalaman ng government ng China na dumadami na ang Kristiyano sa China. So nangangamba sila kapag darating daw ang panahon na, di ba, communist country sila, baka daw, kumbaga, bumaliktad na pagdating ng panahon, kaya gumagawa sila na new version ng Bible para baloktotin ang Bible ng Kristiyano. Okay. Nalabas pa daw siya ng 2033. Okay. So ang sagot natin yan, hindi yan bago no sa Biblia dahil hinulaan na yan ni Apostol na Pedro. Ito nga yung sabi ni Apostol na Pedro no, sa ikalawang Pedro 3:16. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. At binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga pinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayon, ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. So may mga twister talaga sa salita ng Diyos bro, no? At isa na yung China, kung totoo man yung sinasabi mo, isa na yan na tinitwist nila ang salita ng Diyos. No? Gumagawa sila ng bagong salita ng Diyos. At yan naman ay pinahayag din ni Apostol na Pablo. Sabi ni Apostol na Pablo, nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos. So ito ay hindi na ito bago, no? Dahil kahit pala sa panahon nila ni Apostol Pablo, may gumagawa na nito. Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandaang loob ni Kristo. Ayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita, no? Gamit-gamit nila ang salita ng Diyos, pero ibang magandang balita pala. Sabi na po sa Pablo, ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. So walang ibang magandang balita, bro. Ibig sabihin walang ibang Biblia, no? Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin, no, ito yung sabi ng apostol ni Pablo, may nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo.
Pero ano ba ang kahihinap na ng mga taong yan? Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Sabi dito sa 9, maitakwil ang tao na yan, no? Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. No, sa ang balita niyan matakwil, anatema no sa English. Okay, so well, yan kapatid, no, biblically, historically hindi na yan bago, ang dami na yan. No, first century si Marcion. No, tinawag na Marcionism na bago pa nag-canonize ang simbahan ng talagang Biblia, nag-canonize din si Bishop Marcion, obispo ng simbahan, nag-canonize siya ng mga manuskrito na hindi tanggap ng simbahan. Yung mga apocryphal books, siya mismo nag-canonize. Kaya ano yung si Marcion na natiwalag sa simbahan kasi nag-canonize siya ng sarili niyang Biblia. So ang dami na niyan, first century, second century, magpasa hanggang ngayon, mayroon pang Eastern Lightning na gumawa rin ng sarili nilang salita ng Diyos, bagong salita daw ng Diyos. Tapos ngayon pala may China din. So hindi na yan bago, bro, pero tandaan na palagi ang sinabi ng Apostol ng Pablo, no, sa 6. Sabi ng Apostol ng Pablo na walang ibang, sana yon? Ako'y hindi ko pa pala naipakita, no? Sabi dito, ako'y namamangha na kay dali ninyong magsilipat sa ibang ibanghilyo buwat sa tumatawag sa inyo ng biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ibanghilyo kundi mayroong ilan sa inyo nagsisigalig at nangangaibig na pasamain ang ibanghilyo ni Kristo. Sa magandang balita Biblia, may mga nagugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. So yan ay works of Satan yan, bro, no? Works of Satan, hindi yan tama. At kung mayroon mang magbigay sa inyo niyan na bagong Biblia o bagong balita daw, huwag niyong tanggapin, no? At yan ay sa demonyo yan, kapatid. Okay, Bro Ming? Tama, bro. Bro, may isa pa akong tanong. Go ahead. Nung nangangaral si Kristo at saka yung mga apostol, meron ba tayong tala na nangaral din si Judas Iscariote? Nung Nung panahon po ni Kristo na, di ba, nangaral po si Kristo kasama yung kanyang mga apostol, ang tanong ko po is, meron po ba tayong tala sa standard references na si Judas Iscariote ay nangaral din? Yes, meron yan. Kahit sa Bible, meron, di ba? Anong talata ngayon, Bro Jando, yung inutusan ng Panginoong Jesucristo ang 12 na pumunta sa bawat bayan? Anong talata yun? Sa Matthew 10. Sa Matthew 10, tingnan ko muna sa Matthew 10. Matthew 10 ba yun? Hindi ko Lucas 10? Oh, Matthew iba yung sa Lucas kasi in the future yun. Yung sa Matthew talaga, talagang inutusan niya yun yung mga ito, Just Ono, no? Dito sabi ni Panginoong Jesucristo, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Yung 12 yan, Then, ito ang mga pangalan ng 12, no? Pinangalanan niya, so i-diretso na lang natin para hindi maano sa si Simon, Makabayan at si Judas sa 5. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. No? So ito, ang 12, nandito pa si Judas niyan, no? Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ano yung mga pangalan? Ito ang pangalan ng 12 apostol.
si Simon na tinawag ding Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus, at si Jando na bata ni Padre Darwin. No? So, andyan si si Judas Iscariote, no? At kung ipagpatuloy ito si Judas Iscariote, yan, no? Na siya nagkanulo kay Jesus, then kung sa 5, ang 12 ito isinugo ni Jesus na kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. So anong utos sa kanila? Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa sa sambahayan ni Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, yes, sa panahon nila, no? Nung pinili niyang 12 kasama si Judas Iscariote doon, ay nautusan yun ni Panginoong Jesucristo na mangaral. No, at kung sa ibang talata pa ganyan, tigdadalawa eh. Di ba bro Jando, tigdadalawa yun sila. Partner. Nasa Lucas 10 yun. Oo. Bro Meng? Okay bro. At least meron din pala siyang contribution kahit pa pa. Yes, meron siyang contribution. Sa bago siya nagkanulo, talagang may contribution din si Judas Iscariote. Yan lang pinigilan nila yung mga taong nagkakagulo, di ba? Dahil gustong puntahan si Jesucristo, kasama siya doon nagpigil sa mga tao na hindi maharas ang ating Panginoong Jesucristo. May contribution siya, syempre. Okay na yan, Brother Meng? Ano lang po, bakit kaya si Judas Iscariote ang napili na ano po ba yun? Ano po bang tamang term na napili o tinadhana o kung bakit siya yung naging Well, bro, pinili sila ng Diyos na maging alagad ni Panginoong Jesucristo, no? Hindi para pinili na ipagkanulo si Panginoong Jesucristo, hindi ganoon. Yun po yung nangyari. Bakit? Kasi pinili. Yes. Sabi nga natin Panginoong Jesucristo, no? Ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya dito sa 16:15 or 15:16, wait lang ha. Kaya 15:16 yata yun. Wait lang, no? Dito sabi ng Panginoong Jesucristo, 15:16. Ito ang sabi natin Panginoong Jesucristo, no? Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinado to sa mga apostol niya. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili. Ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So, literally, talagang pinili, kasama si Judas, pinili ng Diyos para magbunga. No, hindi para pagtaksilan siya. Ang nangyari, ang sabi kasi dito si San Pedro na nagpahayag nito, no? Sa ikalawang Pedro 5:8, unang Pedro 5:8 kasi, ang ating kalaban nasa atin lang yan palagi. Sabi ni San Pedro dito, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungan at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. So yan ang nangyari kay si Iscariote, no? Dahil marami siyang doubt kay Panginoong Jesucristo, napasukan tuloy siya ng demonyo. At maging si Pedro, di ba? Sabi nga ni Panginoong Jesucristo kay Pedro, umalis ka Satanas, kasi na-influence din siya ni Satanas eh. No, kung babasahin natin sa Mateo 16:23, ito ang sabi sa 22, ngunit dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sininulang pagalitan ng Panginoon. Kita mo, si Panginoong Jesucristo pang pinagalitan ni Pedro. Huwag nawang itulot ng Diyos kailan may hindi yan mangyayari sa iyo. Ito, ibig sabihin yung pinahayag ni Panginoong Jesucristo kung paano siya mamatay, no? So sa 23, sabi ni Jesucristo sa kanya, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. No? Kasi hindi si Pedro ang Satanas dyan, no? Kundi yung persona ni Satanas talaga na umaaligid-aligid kay San Pedro. Hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. So, yun talaga, no, ang trabaho ni Satanas. Kahit mga apostol, kahit ang Panginoong Jesucristo nga, hindi nakaligtas eh. Di ba? 3 beses niyang
sinusulat ng ang Panginoong Jesucristo. No? Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Huwag mong linlangin ang Diyos na ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong ang Panginoon mong Diyos. So hindi nakaatraka ang diablo sa ating Panginoon. Kaya doon siya sa mga alagad, si Judas nung sinulusulan, tinanggap. Kaya nga sabi ni Panginoong Jesucristo sa kanya, ang sumausaw sa aking kupa, siya ang magkakanulo sa akin. Sabi pa ni Judas, ako ba yung Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Ikaw na ang nagsabi. Umalis ka na, gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin. Ginawa talaga ni Judas. Kaya, hindi yun ang plano ng Diyos sa kanya. Ang plano ng Diyos sa kanya, mabalikan natin sa Juan, no? Juan 15:16, ito talaga ang plano ni Panginoong Jesucristo sa kanya. Sa kanila pala, sa kanila, no? Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin niyo sa Ama sa aking pangalan na ibibigay sa inyo. Ang nangyari kay Judas, hindi siya nanatili sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkos pinagkanulo niya ito, pinagpalit niya sa 30 dolyar, no? Sabihin ko na lang dolyar. So yun po ang naging atraso ni Judas sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil doon, di niya nakayanan ng kanyang konsensya, nagdigti siya at pumutok ang kanyang tiyan, kapatid. Okay po bro, malinaw na malinaw. Salamat po. Kasi may manarinig tayo na predestination yun, pinili yun siya para ipagkanulo. No, hindi. Bakit hindi ba kayang magpakamatay ang Diyos na ayon sa kanyang sarili? Hindi O kahit pa ipagkanulo ang Panginoong Jesucristo, kung ayaw niya magpakamatay, hindi siya mamamatay. No, sabi niya sa Juan, sinabi na niya yan sa John 17. Kung wala makakapatay sa kanya kung gugustuhin niya hindi mamatay. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang kunin kong itong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Kaya yung mga nagsasabi na predestined si Judas Iscariote, no. Siya ang nakatupad sa hula, no? Dahil inihula na ipapadala talaga ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para mabayaran ang kasalanan. Pero hindi natin alam kung anong paraan, no? Pero ang nangyari, dahil nakita na ng Diyos ang darating na pag napunta na ang kanyang anak, ito ay pagkakanulo ng kanyang alagad. Yun ang nangyari, na natupad ang kasulatan. Hindi yun parang pinano na ng Diyos na okay, may isang Judas sa darating na panahon. Hindi po ganun, no? Kasi ang mangyayari niyan, wala palang silbi ang kalayaan na ibinigay ng Diyos kay Judas. Kaya nakaprogram pala si Judas. Hindi po ganun, walang program na nangyayari. No, lalo na mga Baptist, Baptist yan sa One Save Always Save. Nila yan? Defense nila yan, defense mechanism nila na yung kay Judas Iscariote, talagang para bang ginawa siya ng Diyos para ipagkanulo ang Panginoong Jesucristo. Hindi po ganun. No, wala pong aral na ganun. Kaya kung babasahin natin ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pinili ko kayo upang magbunga ng mabuti, hindi para ipagkanulo siya. Pero yun nga, dahil si Judas Iscariote ay weak, nakita ng Satanas sa kanyang weakness, no? Mayroon siyang pagdadalawang isip sa Panginoong Jesucristo kung ito ba talaga ang tunay na anak ng Diyos. At the same time, mukhang pera din siya. Kaya pinagpalit niya sa 30 dolyares. Kaya anong nangyari? Siya ang nakatupad sa hula, no? Sa kanya natupad ang hula. Pero ang pagpunta ng Panginoong Jesucristo dito ay para iligtas talaga tayo sa kasalanan. Talagang mamamatay siya by no means. By all means, no? Isa lang yung kay Judas. Kung hindi nangyari yung kay Judas, may ibang paraan para mamatay ang Kristo at mabayaran ang kasalanan. Yun ang klaro diyan, kapatid. Bro, salamat po. Yes, welcome. Bro Jando? Yes, okay na ba yun? Okay na po. May dagdag yata si Bro Angel, bro. Sige, Brother Angel. Tungkol to sa tanong kanina sa Church Secret, ito ba totoo na reveal na? So, ayon dito sa Catholic Answers, ayon kay Anthony Atkins, isa siya sa kilalang apologist na sa Catholic Answers. So, has the Vatican revealed the whole secret? Kasama na yung third doon, sabi daw yes.
So, yes, ang nagpaano niyan na si Pope John Paul II po, mga 1980s, no? Buhay pa si Saint Lucia noon. So, si Saint Lucia, sabi rito, no? Yes, any accusations to the contrary is simply not credible. So, yung mga accused daw na hindi daw na-revealed, hindi na ano, but sabi ng apologist dito, ito yung mga latest. So, na-revealed na po kapatid yung secret, yung the church secret of Fatima. Yung po yung sagot kanina na nagtatanong. Na-revealed na po. Yun lang po, punto por puntong sagot. Okay na yun. Okay. Dahil alas 10 na, alas 10:09 na. Thank you sa iyo, Brother Meng. Brother Meng. Thank you. Thank you po, Rojando. Yan. Salamat. Okay, at dahil alas 10 na, alas 10 na, 10:10. Tayo pasalamat natin. Unang Brother John Ray. Brother John Ray, ikaw unang pasalamat, Brother John Ray. Yes, Bro Jendo, una sa lahat, no, pasalamat siyempre sa Diyos na palagi ano, na sinasabi ko rito, nagbigay sa atin ng opportunity na makasali sa pag-aaral ng mga ganito, makatulong sa kakaunting kaalaman na aking natutunan, no? At magbunyi po tayo, no, dahil ambak po ang China sa Gilas, Pilipinas. Habang nanonood ako dito, napasigaw ako kanina, Bro Jendo, dahil 5 straight 3 points ni Clarkson, walang mintis. So higit 20 puntos po ang kalamangan ng Pilipinas sa China, kaya sa atin ang West Philippine Sea. No? So by the way, maraming salamat mga kapuntos sa palagian yung pag-subaybay, pagtanong, no, pagtiwala sa amin na makakuha kayo ng sapat or ano ba yan, yung contentment, no, sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa mga tiwala po na iyan, no, at yan po ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa po ang punto por punto magpasa hanggang ngayon. Pang ilang taon na to, Bro Jando? Ano tayo eh? Tayo nagsimula pandemic to eh. Pandemic, so nasa mga 3 years, 5 years. 5 years na? Oh, 2019 pala yung pandemic, ano? Oh, 2019 yon. 2019, so 4 years na, no? So, ang isang programa, sabi nga po ni Bishop, sino bang Bishop yun? No, sabi niya, ang isang bagay, kung hindi manatili ng matagal, yan ay hindi sa Diyos. So, nagpapatunay lang po na itong programang ito po ay guided, no, ng banal na espiritu, no. Disclaimer po, hindi po kami mga banal, hindi po kami ganun ka mga magagaling. Marami po kaming kamalian dito, no, dahil kahit na sumasagot kami, nag-aaral din po kami at natututo sa mga sagot din ng aming mga kasama dahil kanya-kanya nga po tayo ng napag-alaman eh. So hindi po kami perpekto, no? Pero sa mga kakarampot na tulong namin na nabibahagi, we know na malaking tulong din po sa inyo na hindi pa po nakapag-umpisa na mag-aral sa salita ng Diyos. Kaya maraming salamat po sa tiwala, no, na kahit po kami mga ordinaryong laiko na nagpupursige na makatulong po sa inyo, ay pinagtitiwalaan niyo po kami at araw-araw nandyan kayo nagtatanong, kahit na sa messages na lang, at least nagtatanong pa rin po kayo, no? So maraming salamat po sa tiwala. At sa lahat po ng mga kaabag dyan, no, na pumasok, maraming salamat din po sa wala pong sawang pagbisita sa atin pong channel. Again, kay Brother Aljan, no, dahil nag-message sa akin kaganina dahil he's not feeling well, siya po ay nagpapasalamat doon sa mga supporters niya. Sabi niya at suporta, no, na sa mga nagsuporta sa kanya, at sabi din niya po na patuloy lang po yung suportahan, hindi lang po ang channel ng Punto por Punto, ang Kaabag, ang kay Bro Aljan, kundi ang sa lahat po ng program, no, ng mga ganitong platform, no, lahat po ng program ng CFD. Please support po, no, dahil the more the merrier, yun nga, no, ang kasabihan. Kaya sa part po ni Bro Aljan, maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta sa kanya, no, at pagtitiwala bilang inyong lingkod at kapanalig. Brother Jando. Bait ni Jordan Ray. Ay, ayun pala. Sumagot si Bro Aljan. Bro Jando.
Okay, then kay Brother Romel Palma, Brother Tatay, Brother Wendell, thank you po sa mga nag-subscribe po sa aming mga channel. Sabi ni Jess Pardilia, maraming salamat sa sagot ni Brother Angel. Meron lang akong pahayag kung ano-ano ang meron. Ano meron sa ang Santo Papa. Ako 2 beses akong umaten ng pagpunta dito sila. Ang una nang makaharap ko Pope John Paul para akong matutunaw at may liwanag siya. Ang pangalawa si Pope Francis, may hangin na malamig nang dumaan siya. Ayun. So, thank you po sa inyong lahat at kailangan natin magpaalam sa gabing ito. Lo? Yes. Bro, gusto ko lang sana magpasalamat no sa personal no kahit kasi hindi man po ako kagaya ni Brother Janlo, Brother Romel, lahat ng kasamahan natin dito na talagang marunong magaling sa pagsagot ng ng mga doktrina ng simbahan, pero pinagkalob niyo sa kanyang tiwala at tagal ko ng pinapangarap ang makatulong sa kapwa. Ayan po, kahit thank you so much po kasi kahit masama po yung pakiramdam ko, mas pinili ko po magpasalamat sa inyong personal. Ayan po, thank you so much once again sa matutuloy po talaga yung yung programa na dating pinangarap ni Mr. 721 Catholic. Kahit hindi po natuloy yung YouTube channel ko dati namin, Tara Tulong Tayo. Ako po dati si Tara Tulong Tayo sa YouTube channel na yun. So nagpapakilala na po ako ngayon. Thank you so much po kahit hindi po ako nagpakilala sa inyo na yun po talaga ang hangad ko, yung makatulong sa kapwa. At least po binuhay niyo po yung pangarap ko na yun. Thank you so much po sa inyong lahat sa suporta, naway. At saka kay si Brother Benedicto Imuan na nag-send naman po ng support chat. Thank you so much po. No? So, panangin niyo po sana na maging okay po ang pakaramdam natin sa Lunes, no? Para tuloy po natin yung libreng sakay po para sa mga estudyante na nangangarap na makapag-aral. Yun naman po. Back to you, Brother John. Thank you so much. And then, may bago kang wifi ngayon. Yes, thank you so much. No, sana sa mga nasumusuporta kasi okay na yung signal natin. No? Thank you so much talaga. Okay, thank you, Brother Aljan.